eto pa mga kababayan, si Mima na dating ex-DDS, pati si VP Inday Sara talagang nabatikos niya dito. Talagang ibang-iba na si Mima Alicia dito. Pakinggan po natin, at ating bigyan ng reaksyon. Talaga nga naman kung ano yung puno, siya rin yung magiging bunga. Literal na meron talagang pinagmanahan, itong si VP Inday. And DepEd Secretary natin. Naalala ko before, sabi ng tatay niya, within 3 to 6 months, wala nang droga. Pero anong nangyari? Natapos na yung kanyang termino. Wala pa ding napahuling mga malalaking drug lord. Kaloka. Anyway, going back sa ating topic. Last year, guys, sabi niya, nung September 14, if you give me 100 billion, guys, 100 billion ha, I will solve all the problems of basic education. Grabe yung pambubola talaga sa atin before, no? Ako tuwang-tuwa pa ako dyan, Sabi ko sa sarili ko, nagbigay na siya ng hint na, sige, bigyan niyo ako ng pondo, lahat ng problema sa DepEd, merong solusyon, so solusyonan natin yan. Sabi ko, okay, nagbigay na siya ng hint Sabi niya, 100 billion, lahat ng problema sa DepEd, susolusyonan natin yan. Ito ang tuwa ako. Sabi ko, kahit papano, mayroon ding progress ang bansang Pilipinas at naniniwala ko sa kakayahan ni VP Inday. Noon yun. Pero, tao lang din tayo, guys, nagigising sa katotohanan at hindi tayo yung kulay-kulay pa. Pag alam natin, nakikita nating mali, batikusin, guys. Meron kayong, may platform kayo, meron kayong TikTok, YouTube, Facebook, mag-voice out kayo pag nakikita nyo may mali. Anyway, wala ding nangyari. And then, ito yung sabi niya noong August 10, yan. I do not come from the education sector. I don't have an education background. So, I cannot review what they are doing. At dyan, mas lalong sumakit yung ulo ko. Imagine, wala ka naman palang kaalam-alam. Bakit ka pa nandyan? Bakit hindi ka nalang mag-resign? Imagine, yung DepEd Secretary natin, hindi teacher. So, tanong dito, bakit siya yung kinuha? As a DepEd Secretary, kung pwede naman, yung teacher na mas may alam sa kanya at alam yung struggles, yung mga kakulangan, yung mga, problema sa loob ng DepEd. Diba, bakit hindi na lang yung teacher mismo ang ilagay dyan sa DepEd Secretary? Bakit siya pa na walang experience? Kaya ngayon, yan yung kanyang mga comment, nang hingi lang ng and then ito yung malala. Yan, nung November 9, sinabi niya yan, 2023. Kasi alam niya sa sarili niya na palpak siya as a DepEd Secretary. Biruin mo, ito yung resulta, guys, yan, kita niyo yan? Mathematics, out of 80, pang 75 tayo. Reading, out of 80, pang 75 tayo. Lalo na sa science, out of 80, pang 78 tayo. Second to the last. Talaga nga namang nakakapagsisi. Ay, kaloka, buhay nga naman. Kung pwede lang ibalik ang panahon ng eleksyon, sana hindi ko to binoto. So yun, narinig nyo. Kung pwede lang daw na ibalik yung panahon ng eleksyon, sana hindi niya binoto si VP Inday Sara. Sa kanya nang galing yan, siya po ay dating DDS. So, ayun. Lahat ng sinasabi niya ngayon ay sinasabi natin kasi ito yung tama at totoo. Ito yung tamang sabihin na may mali may nangyayaring seryoso at nakaka-alarma sa Department of Education na naaapektuhan ang future ng ating mga kabataang mag-aaral na makaka-apekto ng malaki sa future ng bansa natin. Dahil ang mga kabataang ito na gagraduate, kung gumraduate man sila na hindi pa rin makabasa or walang comprehension sa binabasa, sila yung future nation builders, Sila yung magbibuild ng bansa natin. Paano nila magagampanan ang kanilang pagiging nation builder or paano sila magiging productive Filipino? Kung yung edukasyon na nare-receive nila sa ngayon ay low quality, malaki pong magiging epekto niya sa bansa natin. Maaari tayong bumagsak bilang isang bansa kung yung mga future Filipinos ay tameme or mediocre, Ayun, so lahat ng gusto nating sabihin at mga nasabi na ay sinabi na ni Mima Alicia at sa bandang huli, sinabi niya nakakapagsisi kung pwede daw ibalik yung eleksyon ay hindi niya iboboto si VP Sara. Sana ma-realize ni VP Sara kung hindi niya kaya ang Department of Education, kausapin niya si BBM na ilagay siya dun sa departamento na mas magfa-function at mas ma-maximize niya yung skills niya dahil yun talaga yung gusto niya, Pero hindi pwede sa DND kasi alam ko yun ang gusto niya, DND ang problema kung sa DND ka tapos pro-China ka, baka yung mga polisiya ni BBM naman ang kontrahin mo. So, tayo, mga magulang, kayo,
May mga anak kayo, kung hindi nyo kaya magpaaral sa private school para makakuha ng magandang edukasyon o dekalidad na edukasyon ng inyong mga anak, mag-follow up kayo, makipagtulungan na kayo sa mga teachers ng mga anak nyo. Pagdating ng mga anak nyo sa school, mag-follow up kayo, tignan nyo yung mga notebooks nila, tanong nyo yung mga assignment, kapag bakasyon, kagaya ngayon, Christmas vacation, or Saturday, Sunday, wala silang pasok, turuan nyo po sila kahit pagbabasa man lang, no? Yung pagbabasa na may comprehension, no? At tanongin nyo sila kung anong naintindihan nila dun sa binasa nila, magtanong kayo para ma-check yung understanding nila sa binasa. Yung basic mathematics, no, sa elementary, importante yan, ituro nyo sa kanila, no? Maglaan na kayo ng oras para turuan ang inyong mga anak, para matulungan ng ating mga guro, dahil kawawa din ng ating mga guro. Sobrang dami ng kanilang mga estudyante, at kulang sa upuan, kulang sa classroom. Kaya may nababalitaan tayo na napipilitan na silang ipasa ang mga bata na kahit hindi karapat dapat ipasa, dapat ipasa, dahil kung sila ay maiiwan na naman, karagdagan sila sa susunod na batch na tuturuan ng mga gurong ito, dadami ang mga estudyante sa classroom na iyon. So, napaka-alarming po ng balita patungkol sa ating education, ano. So, yan, 'di ba? Imbis na ROTC at saka insurgency ang atupagin ni VP Sara, atupagin niya ang pagpapataas ng kalidad ng edukasyon. Total naman, may mga ahensya ang tumutugon sa problema sa insurgency. Sa ROTC, CHED naman po ang namamahala dyan, hindi naman DepEd. Ano po? So, ganun lang. Tulungan po natin ang ating mga anak na matuto. No? Yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ano po masasabi nyo sa binahagi ko sa inyo sa mga sinabi ng dating DDS na si Mima Alicia. Nagsisi po siya. I-comment nyo lang po sa baba at pakilike po ng video natin, and I'll see you again on my next video. Salamat po.